Bago pa man magsimula ang regular season, inasahan na nga po na maagang aarangkada dito ang Minnesota Timberwolves since bukod sa nakapasok sila sa West Finals last year, isa rin naman sila sa mga best team noon. Mas pinalakas nga daw ang kanilang lineup dahil kina Julius Randle at Donte DiVincenzo plus mas eksperyensado na rin naman nga po ang kanilang mga datihang player. Subalit, bigo nga po ang Timberwolves na matapatan ang expectation sa kanila matapos silang sobrang mag-struggle. Kahit man mahihinang kupunan kagaya ng Portland Trail Blazers, hirap para naman nga silang talunin ito na siyang rason bakit bagsak. Sa 6 wins, 6 losses ang kanilang team bilang isa sa mga worst team sa West. Mismong si Anthony Edwards na ang nagsabi, aminado nga ito na hindi niya akalaing manghihina bigla ang Timberwolves sa umpisa. As of now, hindi pa rin naman nga po nila napipigure out kung papaano paganahin ang bagong lineup dahil literal humina ng husto ang kanilang depensa. Pero pinangako nito hindi magtatagal. Babalik nga daw sila sa winning column. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, pagkatapos nga pong matalo ang Memphis Grizzlies kontra sa Lakers, bumagsak na sa 7-5 ang kanilang record sa West bilang pang-7 sunod sa Sacramento Kings. Pero sa kabila ng hindi magandang nangyari sa team, masaya pa rin naman ang lahat dahil sa ipinakitang effort matapos silang makasabay sa game. Sa kabila nga po ng pagiging sobrang undermanned dito, sa pagkawala ng ilan sa mga key player katulad ni Ja Morant at Desmond Bane, kamuntikan pa nga silang manalo. Sinabi rin naman ng ilang mga fans na nanalo lang naman nga daw ang Lakers dahil hindi nakapaglaro si Ja Morant. Pero kung sakali man nga pong makaharap nila ang Lakers habang kompleto ang lineup, sigurado nga pong mag-iiba ang storya. Pero medyo matagal pa nga ito mangyayari since March 30 pa ang sunod na rematch. Isa pa, marami pa nga pong haharaping problema ang Grizzlies kay Morant dahil maliban sa kanyang injury, posible rin naman nga itong masuspende dahil sa ginawa nitong gesture habang siya ay nasa sideline sa kalagitnaan ng game. Makikita nga po na ginawa na naman ni Morant ang pamilyar na selebrasyon na siyang naging rason ng pagkakasuspende nito last year. May ilang mga fans nga po ang naniniwala na hindi pa rin talaga nadadala si Morant sa kanyang pinaggagawa noon. Sa kabilang banda, habang dumirami nga po ang mga laro ng Lakers sa regular season, dumarami rin naman ang hinaharap nilang problema sa sunod-sunod na pagkaka-injury ng kanilang mga key player. In fact, as of now, 3 big man ang hindi magagamit ng Lakers sa susunod na 2 linggo sa pagtatamo ng injury ni Jackson Hayes. Makakasama rin naman dito si Christian Wood na mawawala ng 4 na linggo at si Jared Vanderbilt na nananatiling out indefinitely. At dahil sa pagiging underman sa front court, sobrang mahihirapan dito si Anthony Davis. Kaya ayon sa ibinulgar ni Dave McMenamin ng ESPN, nakapagdesisyon na nga po si Rob Pelinka na makipag-usap sa ibang team para makakuha ng bagong big man. At bagamat marami silang target na sentro, mas priority nga po nilang kunin ngayon, it's either si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards o si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers dahil pasok nga daw ang dalawang ito sa playing style ni Coach JJ Redick.